Magandang umaga, narito ang mga dapat yung malaman para laging una ka sa balita. Isa pang bagyo ang namamataan sa Pacific Ocean. Isa itong tropical storm na may international name na Kulap. Namataan yan ng Japan Meteorological Agency sa Tibok Silangan ng Japan. Base sa wind forecast ng Metro Weather, mababa naman ang tsansa pumasok ang nasabing bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, wala ng bagyo sa loob ng PAR. Hanging habagat ang umiiral sa western section ng Southern Luzon at Visayas. At base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ngayong umaga ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa Region at Visayas. Pagsapit naman ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng bansa. Posible ring muli ang ulan dito sa Metro Manila. 7 na ang naitalang nasawi dahil sa bagyong Karding. 5 riyan ay rescuers sa San Miguel, Bulacan at isa sa Quezon at Zambales. Inaalam naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang tungkol sa 6 na mangingisda sa Camarines Norte na naiulat na nawala sa gitna ng pananalasa ng bagyong Karding. Nasa 141.38 million pesos naman ang halaga ng pinsala ng bagyo sa agrikultura batay sa Department of Agriculture. 2 lugar na ang isinailalim sa state of calamity dahil sa bagyong Karding. Yan ang Dingalan, Aurora at ang buong probinsya ng Nueva Ecija. Bago pa man tumama ang bagyo, nasa mahigit 78,000 ang inilikas ayon sa NDRRMC. Sumipa muli ang presyo ng ilang gulay sa palengke matapos ang pananalasa ng bagyong Karding sa Luzon. Mula sa Juliana Market sa Balintawak, Quezon City, may unang balita live si James Agustin. James, ano mga nagmahal na gulay dyan? Susan, hindi ko na mabilang yung mga gulay na nagmahal ng 10 hanggang 40 piso kada kilo. Yan ay mapagulay na galing Benguet o yung gulay Tagalog. Ayon doon sa mga nagtitinda dahil nga raw ito sa nagdaang bagyo. Kaya yung mga mamimili dito sa palengke na pinuntahan natin ay kanya-kanyang diskarte na para magkasya yung kanilang budget. Karamihan sa mga gulay na galing Benguet ay tumaas ang presyo. Ang repolyo 60 pesos per kilo mula sa 40 pesos. 10 piso ang itinaas ng kada kilo ng sayote na 25 pesos per kilo na. Ang patatas ay 60 pesos per kilo mula sa 45 pesos. Malaki ang itinaas ng carrots na 120 pesos per kilo mula sa 80 pesos. Habang ang lettuce ay 130 pesos per kilo mula sa 100 pesos. Hindi naman gumalaw ang presyo ng lemon na 50 pesos per kilo dahil marami raw ang supply. Ayon sa mga nagtitinda na bawasan ng mga dumating na gulay, mula sa karaniwang 4 na truck ay 2 lang daw kahapon. Dahil po sa pinsala po ng bagyong Karding, sir, marami pong nasalantang mga nasirang mga pananim ng mga farmers sa bagyo. Si Maribel na nagbebenta rin ng gulay sa Valenzuela, dumidiskarte na para mapagulong ang puhunan. Imbis na 2 kilo, 1 kilo, ganyan. Para lang makumpleto yung paninda. Kasi mataas po talaga ngayon, mahirap eh. Lahat ng halos mataas. Halos kalahati, katulad ng mga dahon-dahon. Dati lang, 20 to 25, ngayon 50, 60. Tumaas din ang presyo ng ilang gulay Tagalog gaya ng ampalaya na 50 pesos per kilo mula sa 40 pesos. Malaki ang itinaas ng per bundle ng sitaw na 100 pesos na mula sa 70 pesos. Habang ang okra ay 60 pesos per kilo mula sa 40 pesos. Hindi naman gumalaw ang presyo ng talong sa 40 pesos per kilo dahil marami raw supply na galing sa iba't ibang probinsya. Gawa ng bagyo na yan, yung dumating na bagyo yan, yung Karding pa, no? Yun, kaya ang daming nasira. Magdamag yung ulan, di ba? Samantala, Susan, wala naman daw na dumating na supply ng pechay na galing sa probinsya ng Nueva Ecija na isa dun sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo. Pero may konting supply ng pechay na dumating dito na galing naman sa lalawigan ng Batangas. Muna ng balita mula rito sa Quezon City, ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Mga kapuso, humupa na nga po ang baha dito sa kinaroroonan natin sa ilang bahagi ng Barangay Santa Ana dito sa San Mateo, Rizal. Mula sa lagpas hanggang lagpas tao na baha noong kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Karding. Yung itinuturo ko po sa inyo, again, yun po yung taas ng baha nung kasagsagan po ng bagyong Karding.
Pero ngayon pong humupa na ang baha at maayos na po ang lagay ng panahon, ang makikita naman po natin, ang binubuno ng mga residente rito ay yung kapal ng putik na talaga namang perwisyo, no, sa mga residente rito. Katunayan, makikita po natin yung mga tao sa likuran kahit na ang aga-aga, talagang nililinis po nila. Ilang araw na rin po sila naglilinis dahil sinasabayan po nila nung baha pa, habang humuhupa ito unti-unti, ay sinasabayan na rin nila ng linis para naman hindi matuyo. Dahil pag inabutan po ng pagtuyo ng putik, talagang mas pahirapan po ang magiging sitwasyon dahil mahihirapan po silang linisin. Kaya sa mga sandaling ito, tuloy-tuloy pa rin po sila kahit na ilang araw na po sila naglilinis, meron pa rin pong medyo makapal-kapal na putik at ang mga basura ang naiwan dito. Ngayon po, sa punto pong ito, makakausap po natin si Ate Jocelyn Sapetin. Isa po siya sa mga residente rito sa Barangay Santa Ana at isa rin po siya sa nakikita po natin na pinapala pa ang putik sa kanilang harapan ng bahay. Good morning po, Ate Jocelyn. Good morning po. Oo, talagang pala na po ang ginamit ninyo sa paglilinis ng putik. Bakit po? Gaano po ba katindi yung sitwasyon ng kasagsagan po ng bagyong Karding po? Medyo makapal po kasi yung galing doon sa loob ng tindahan na maputik. Tapos naiwan na po rito sa labas na itulak na habang bumababa yung tubig galing sa loob ng tindahan. Pinakita po namin, no, hanggang dito yung basang parte ng inyong bahay, yun yung inabot ng baha. Opo. So pati po pakita natin yung inyo pong sari-sari store, talagang tinanggal nyo na po yung mga, ikwento nyo po nga po sa amin, tinanggal nyo na po yung mga paninda dahil habang unti-unti pong tumataas yung baha. Opo. Paano po ba ang naging sitwasyon? Ano po yung nararamdaman nyo na ng mga panahong yun? Siyempre po, unang-una ka ba? Siyempre, habang lumalaki yung tubig, unti-unti na po namin naakyat sa second floor yung mga paninda para po ma-save namin yung mga pundar namin na Dahil gaano po ba katindi kung sakasakali, I understand dati may naranasan din kayong bagyo na hanggang saan po ba umabot yung baha? Yung Ulysses po kasi hanggang doon sa may halaman po doon sa third floor Pakita na natin, yun. no, hanggang third floor. So talagang buti na lang po ang taas ng bahay ninyo, no? Meron pa kayong mga akyatan. May pasama. Doon na rin po kami na rescue nung nakaraan yung Ulysses. So yung mga paninda na po namin, hindi na po kami nagpakakampante na inilagay lang second floor. Inakyat na rin po namin ngayon kasi baka sakaling lumaki ulit yung tubig, at least na isip na namin yung mga paninda Wala naman po namin. nasira sa bahay ninyo? Mga Wala naman po. gamit? Naiwan lang po na gamit namin yung rep sa baba po. Yun. Ewan ko po kung magagamit pa ulit. Gano'ng kahirap yung paglilinis naman itong mga putik dito? Medyo mahirap po. Kailangan tulong-tulong dito yung tawag doon yung Pagpapala? pagpapala at saka yung yung kalaykay. Kalaykay. Paglilimas bale Opo. nung mga putik. Opo. Ate, maraming salamat. Hindi lang nyo naman kinailangan yung buong pamilya nyo, hindi na kinailangan mag-evacuate. Hindi Dahil na po. mataas naman Medyo yung bahay mataas. nila. May naakyatan Yung mga pa iba naman. na kailangan mag-evacuate, yun yung mga Opo. mas mababa, yung wala na sila mga third floor. Opo. Yung mga nasa laylayan. Marami pa kasi nakatira dyan sa dulo. Alright, Ate Jocelyn, maraming pong salamat. Mag-iingat po kayo at good luck po sa inyong paglilinis. Sige po. Sama-sama naman po yung mga residente rito, yung neighborhood, no? Opo, Ingat po tulong kayo. Sige po. Ingat po. Good morning po. Ayan mga kapuso, nakikita po natin na talagang marami-rami pa rin po yung putik dito sa kanilang lugar, pero at least kahit papano nalimas na nila yung ilang bahagi niyan. Samantala sa punto pong ito mga kapuso, ang makakausap naman po natin ang hepe ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office po ng kanilang lugar dito sa San Mateo, Rizal. Walang iba kundi si Sir Braulio Villanueva, ang chief po ng MDRRMO ng San Mateo. Good morning po sa inyo. Morning. Una po sa lahat, kukumustahin ko po yung buong San Mateo. Meron pa po bang mga lugar dito na meron pa rin pong baha? Actually, ma'am, hindi lang po itong barangay Santa Ana. At meron pa po tayo sa barangay Mali, sa barangay po Banaba, sa Dulong Bayan 2. At meron pang natitira na 5 barangay na kung saan Lubog pa rin sa hindi baha? na po kung saan tulad po nito na sila po naglilinis kasi yung tubig bumaba na rin po, nasa 16.25 na lang po. Karamihan din po ba sa mga lugar na yun hanggang lagpas tao rin po yung mga baha na naranasan po nila? Ang napaka lalim ng tubig na inabot, ito pong barangay Santa Ana at saka yung barangay Mali po. So, bali ito po, sa mga ibang mga lugar, gaya po rito, humupa na rin po yung baha. Kumusta naman po yung mga sitwasyon? Sa ngayon po,
naglilinis sila dahil yung baha naman mismo talagang bumaba na rin na nagtutulong-tulong kada barangay at yung mga sa LGU na pinapadala ng ating mayor. Sila po ay tinutulungan na rin para malinisan yung kanilang mga bahay para makabalik na po yung mga nasa evacuation area pa po. Ibig sabihin po may mga tao po kayo sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o sa lokal na pamahalaan para tumulong sa pag-aayos mismo. Opo. O paglilinis ng mga putik dito kasi Yes, parang ma'am. pahirapan eh. Opo. Oo. So, wala pa po tayong idea kailan makakabalik yung mga residente na nasa evacuation center? Sa ngayon po ma'am, wala pa po akong maibigay sa inyo ng schedule kung kailan pa sila babalik dahil po nga kung makikita ninyo yung status ng ating mga bahay dito ay hindi pa po nalilinisan ng lahat. Although may mga Bureau of Fire Protection na tumutulong para makapaglinis dito sa bayan ng San Mateo. Matanong ko na lang din po yung overall na meron po ba kayong approximate ng pinsala na naidulot dito po sa San Mateo? Yung tungkol po dun sa mga bahay ma'am, hindi pa po namin nabibilang kung ilan po yung naapektuhan dahil nga po sa lakas ng bagyo na yon, kami po ay siguro ngayong araw na ito mag-iikot kami para malaman namin kung ilan yung mga bahay na naapektuhan. Pero dun sa mga sa ngayon namin natitira po dito sa Barangay Santa Ana ng 393 families pa na nasa evacuation at nasa 2,057 ang mga individual ang nasa evacuation area po, ma'am. Alright, maraming salamat po Sir Braulio Villanueva, ang hepe po ng MDRRMO ng San Mateo Rizal. Magandang umaga po sa inyo at ingat po kayo lagi. Maraming po salamat. Mga kapuso, marami po ang naalarma sa biglang paglakas ng bagyong Karding nitong linggo, no, na tinawag nga po ng Pag-asa na explosive intensification. Pero nung dumaan po ito sa bundok ng Sierra Madre, ay bahagya pong humina at nabawasan yung lakas nito. Paano nga ba nakakatulong ang mga bundok para mapigilan ang matinding pinsala na maaaring maging epekto nitong mga bagyo? Narito po alamin sa unang balita ni Mark Salazar. Ang pinakamalalakas na bagyo sa Pilipinas nabubuo sa maalinsangang Pacific Ocean sa silangan ng bansa. Bawat bagyo may kanya-kanyang karakter, depende sa impluwensya ng iba pang weather system sa paligid nito. Ang bagyong Karding biglang lumakas habang papalapit na sa kalupaan. Sa 5 AM bulletin ng Pag-asa noong September 24, umabot ng 85 kilometers per hour ang lakas ng hangin ng bagyong Karding. Matapos ang 24 oras, umabot na ito sa 155 kilometers per hour. At makalipas ang 3 oras, lumakas pa ito na aabot sa 185 kilometers per hour at isa ng super bagyo. Explosive intensification ang tawag dito ng Pag-asa. Ayon sa Pag-asa, mentras mas maraming moisture o water vapor sa karagatan at mas mainit ang tubig dagat, mas nakatutulong sa paglakas ng bagyo. Pero pag tama sa lupa ng bagyo, inaasahan itong hihina. Lalo na kapag dumaan na sa mahigit 540 kilometers na kahabaan ng Sierra Madre, tulad ng nangyari sa bagyong Karding ayon sa Pag-asa. Ang isang bagyo po kapag po nadaan po siya sa rugged terrain or bulubunduking lugar katulad po nitong Sierra Madre ay kumbaga po nasisira po yung kanya sirkulasyon. Kaya po humihina, nagkakaroon po ng weakening yung isang bagyo kapag po dumaan siya sa Sierra Madre o sa bulubunduking lugar. Gayunpaman, hindi mababawasan ang dala nitong tubig ulan. Kaya may mga binaha pa ring lugar sa Central Luzon, gaya ng Nueva Ecija. Pero hindi na nito kayang makapagpalakas muli dahil walang moisture na makukuha sa lupa ng kagaya sa dagat. Iba naman ang karakter ng bagyo kapag walang bulubunduking sumasalag, halimbawa sa Kabisayaan. Kaya kalimitang mas malalakas ang bagyong pumapasok doon gaya ng Yolanda. At dahil maraming daraan ng dagat, sustained ang lakas ng bagyo. So kapag sa Visayas area po, alam po natin na pulo-pulo pong yung mga isla po doon. So kapag nasa landmass po siya ng Visayas, so may part na hihina po siya. And then pag nag-emerge na po ulit siya dun sa sea, ay posible po ulit lumakas yung isang bagyo. Dahil iba't iba ang karakter ng bagyo, iba't iba rin ang pwedeng iwan itong kwento sa mga nasalanta sa iba't ibang lugar. Paalala lang ng Pag-asa, isa ang hindi dapat magbago. Laging handa dapat kapag sinabing maghanda na.
Para sa unang balita, Mark Salazar, buong puso para sa Pilipino. Iginit ng Department of Foreign Affairs na paghahain ng diplomatic protest ang pinakamabisang paraan para igit ang ating soberanya sa West Philippine Sea. Sinabi po yan ng DFA sa budget hearing sa Kamara kahapon. Mahigit 400 diplomatic protest na raw ang inihain nila laban sa China mula 2020. Pero ayon kay Albay Representative Edsa Lagman, hindi umuubra ang diplomatic protest laban sa China. Dapat na raw igit ang pagpapatupad ng 2016 Arbitral Tribunal ruling dahil unti-unting mawawala ang maritime resources ng bansa kung hindi ito gagawin. Base sa arbitral ruling, walang legal na basehan ng China para angkinin ang West Philippine Sea bilang teritoryo. Pinsala pa rin ang bagyong Karding, pinadapa ng masamang panahon ang ekta-ektaryang sakahan sa Gamo, Isabela. Sa San Ildefonso, Bulacan naman, daan-daang pamilya ang nilikas dahil sa flash flood. Darito ang unang balita. Mahigit 400 pamilya ang inilikas sa Barangay Garlang sa San Ildefonso, Bulacan dahil sa flash flood na dulot ng bagyong Karding. Umabot sa 7 talampakan ng tubig. Sa lakas ng agos, naging pahirapan ang pagdaan ng mga motorista. Pansamantalang inilagay ng mga lumikas na residente ang kanilang mga gamit sa gilid ng Maharlika Highway. Ang ilang evacuee na natili muna sa evacuation center, habang ang iba ay nakituloy muna sa kanilang kaanak. Walang naiulat na nasaktan o nasawi dahil sa flash flood. Naging pasakit din sa mga magsasaka ang hagupit ng bagyong Karding sa Gamo, Isabela. Pinadapa kasi ng bagyong ekta-ektaryang sakahan doon. Ayon sa mga magsasaka, malaking pagkalugi ito sa kanila. Umaasa sila makabenta pa rin kahit kaunti para mabawasan ang pagkalugi sa binhi, pataba at iba pang gastusin. Dahil pa rin sa bagyong Karding, pansamantalang hindi madaanan ng mga motorista ang 2 tulay sa Madela, Quirino. Umapaw kasi ang baha at inabot nito ang mga tulay. Sa Manglad Bridge, tanging bangka na lang ang ginagamit ng mga residente para makatawid. Ang San Pedro Old Bridge naman, isinara muna habang hindi pa umuhupa ang baha. Pansamantalang binuksan ang ginagawang tulay para padaanin ang maliliit na sasakyan. Yan ang unang balita. James Agustin, Bompuso, para sa Pilipino. Nahulog ang isang lalaki mula sa bintana ng isang umaandar na bus sa Agdangan, Quezon. Kinilalang lalaki na si Noel Nacion na nagtamo ng mga sugat sa mukha. Base sa investigasyon ng pulisya, sa huliang bahagi ng bus nakaupo si Nacion. Tinaas daw niya ang bintana dahil nakaramdam siya ng pananakit ng tiyan. Pero na out of balance siya at nahulog. Sinugod sa ospital si Nacion, nagkaareglo naman daw si Nacion at ang may-ari ng bus. Pasok ang ilang kapuso personalities sa Esquire Philippines list of 100 most powerful people in the Philippines. Kabilang sa Titans of Industry, Media, Academia, category si GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Kinilala ang pamumuno ni Attorney Gozon bilang driving force para tanghaling profitable media giant ang Kapuso Network. Kasama naman sa wielders of soft power, ang consultant ng Sparkle GMA artist na si Mr. M o Johnny Manahan. Pasok din sa category si Queen of Creative Collaboration na si Heart Evangelista. Tinawag siyang global figure at leading social media personality. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasa sa panukalang 5.268 trillion pesos na national budget para sa 2023. Natanggap daw ni House Speaker Martin Romualdez ang September 16 na liham ng Pangulo na sinecertify ang General Appropriations Bill bilang urgent. Nakasaad sa sulat na ang proposed national budget ay gagamitin para sa pagpapatuloy ng mga operasyon ng pamahalaan, palakasin ang pagresponde kaunay sa pandemic at suporta ng pagbangon ng ekonomiya. Pinapayagan din ng urgent certification ng pag-aproba sa panukala sa katlong pagbasa sa parehong araw. Noong Agosto na-transmit ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2023 proposed national budget. Kasalukuyan itong sumasailalim sa deliberasyon sa plenaryo. Ayon kay Romualdez, target aprobahan ng panukala sa ikatlo at pinal na pagbasa bago sa October 1. Sa Pantalan, nagpalipas ng gabi ang mga pasaherong stranded dahil sa pananalasa ng bagyong Karding. Mula sa Manila Northport, may unang balita live si Darlene Kai. Darlene.
Igan, mahigit 100 pasahero yung stranded pa rin dito sa Manila North Port dahil nga sa mga nakasilang biyahe, dulot pa rin ng bagyong Karding. Naiintindihan naman daw ng mga pasahero na meron talagang mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng masamang panahon, pero sana naman daw mas maayos yung kondisyon nila habang naghihintay dito. Dito sa tabing kalsada sa labas ng Northport Passenger Terminal nagpalipas ng magdamag ang ilang stranded na pasahero. Naglatag na lang sila at sa sahig na natulog o umupo. Meron pang may mga kasamang bata. Sila ang mga pasahero ng mga nakansilang biyahe dahil sa bagyong Karding. Wala namang magawa si Jean at kanyang buong pamilya kung hindi maghintay dito. Wala na kasi silang uuwian. Binenta na raw nila ang kanilang bahay sa Cavite at dala na nila ang lahat ng kanilang mga gamit. Uuwi na raw sila sa Bacolod. Doon na po kami titira kasi wala na rin po hanap buhay yung asawa ko. Mahina na po. Mahina na rin yung company na pinapasukan namin. Ngayong araw dapat ang biyahe nila pero na-reschedule uli para bukas. Sana raw ay nakatanggap sila ng mas maagang abiso para hindi muna sila nagpunta rito. Yan din ang hinaing ng OFW na si Resty. Pangalawang balik niya na raw ito dahil pangalawang beses na rin nakansila ang biyahe nila papuntang Iloilo. Intindihan naman po namin yon. Kaya lang ang problema, nirebook nila yung ticket namin na ang flight namin, ang biyahe namin ngayong araw na to, 27. Wala naman advice sa amin na kung ano oras. Ang problema niya, nagrenta siya ng sasakyan para hakutin ang kanilang mga gamit galing pang Cavite. Ngayon ang problema, ayaw nila kaming papasukin. Ang gamit ko nandoon sa van. Gusto nang umuwi ng van, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung mga gamit ko. Nakikiusap ako kung pwede sanang ilagay lang para kung umulan hindi mabasa. Ang problema ko, wala na akong perang pamasahe para iuwi ng Cavite nito. Excited pa naman sana siyang umuwi sa Iloilo matapos ang 5 taong hindi siya nakauwi sa pamilya. Tingnan mo naman itsura nito. Di ba para sa mga Pilipino yan? O di dapat binuksan nila, kawawa kayo, doon kayo sa loob. Bakit ganon? Tingnan mo naman, para kaming refugees eh. Kahapon, inulan ng mga stranded na pasahero na naghihintay sa labas ng port. Wala silang masilungan kaya may mga nagsiksikan sa isang trapan. May mga nagpabasa na lang dahil walang masilungan. Mag-aalas 6 ng gabi kahapon ang tumila ang ulan. Isa-isa na rin noong pinapasok ang mga pasahero. Halos 100 stranded na pasahero ang nagpalipas ng magdamag sa loob ng terminal. Dito na raw sila maghihintay hanggang matuloy ang kani-kanilang biyahe. Igan, yung naabutan naming mga pasahero dito kaninang madaling araw, mga 10 lang, pero katulad ng nakikita nyo ngayon, dumami na po sila at patuloy pang dumarating yung mga pasahero. Hinihintay pa ng GMA News yung pahayag ng pamunuan ng Northport Passenger Terminal, pero sabi ng mga nagbabantay dito, wala pang abiso sa kanila na pwede na uling magpapasok ng mga pasahero doon sa loob ng terminal para doon sila maghintay ng kanilang mga biyahe. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. May nakalaan daw po mahigit 1 bilyong pisong pondo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para tulungan ang mga apektado ng bagyong Karding. Kaugnay niyan, ang iba pang mga issue makakausap natin, DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. ASEC, magandang umaga po. Sir Ivan, magandang umaga po at magandang umaga rin po sa lahat ng nakatutok sa ating programa. Ito pong mahigit 1 bilyong pondo, ito po may kasama na yung mga food packs o meron pang cash assistance? Yes, ito po ay kasama na po yung ating family food pack. So yung tinatawag natin ng mga relief goods. Okay, ito pong ating QRF, yung Quick Response Fund po natin, kasama na po rito. Ano po, yung ating pong family food packs, yung estimated amount po nito ay almost 1 billion. 980 plus million po ito, and then 100 plus million naman po yung ating Quick Response Fund. Para po sa ating breakdown nito, yung ating pong QRF na narito po sa Central Office, maaari po natin gamitin po sa pagresponde dito sa epektong dulot ng Super Typhoon Karding, nasa 103 million po yan. And then yung ating pong mga binabantayan kasi o yung concentration ng ating relief and assistance effort ay nandito po sa Region 1, 2, 3, Calabarzon, and then Mimaropa, and then Region 5, NCR, at siyempre po yung CAR. Meron po tayong available din dyan na Quick Response Fund na nasa 43 million. So medyo malakas po yung ating loob, and sa sapat po
ito pong ating mga pondong ito. Bukod po dyan, Sir Ivan, yung ating pong mga family food packs, yung ating pong mga relief goods na maaari natin gamitin doon sa ating mga badly affected area. Ito po yung Field Office 1, 2, 3, and then Calabarzon at Mimaropa. Nasa 249,000 po ng mga family food packs po yan. Kahapon pa lamang, utay-utay na po nating binababa po yan dun po sa ating mga apektadong kababayan. And then as of today po, Sir Ivan, nasa higit 2 million na po na worth of assistance yung naipamamahagi ng DSWD at syempre ng local government unit. 1.7 million po rito ay galing po sa DSWD, habang 876,000 naman po yung naipamahagi po ng local government units po at iba pa nating mga partners. Asek, yan po yung mga pantawid, yung mga immediate relief, ika nga. Pero ano naman po kaya ang tulong ang maibibigay natin sa mga nasiraan ng bahay o yung mga nawalan ng kabuhayan? Ito medyo medium to long term na. Yung may ayuda pa bang maasahan yung mga nasiraan ng bahay? Yes, tama po. Doon po sa ating assistance to individuals in crisis situation, tama po, nagbibigay po tayo ng cash assistance doon po sa mga nasiraang bahay. Ganon din po yung kinalulungkot man natin, may nasawi po ng mga kamag-anak o mahal sa buhay sa pananalasa nitong super typhoon na Karding. Sa datos po ng inyong pong DSWD, meron po tayong 682 na mga damaged houses, 27 po rito yung totally damaged, habang 665 po yung mga partially damaged. Ang naitala po natin ito sa Region 1 at siyempre yung labis po na binaha na ito pong Region 3. Particularly po, malaking concentration nito ay sa Bulacan Province. So makakaasa po yung ating mga kababayan, provided na kompleto po at ma-assess po natin sila sa tulong po ng datos ng kanilang mga local government unit. Ay sila po ay makatatanggap ng assistance doon po mula po sa inyong DSWD. Magkanong assistance yan, Asek? Well, usually po, depende po sa assessment ng ating mga social worker. Nagre-range po yun, sir, ng 5,000 to 10,000 pesos po per household, sir. Aling mga lugar ba ang pinaka-tinututukan ng DSWD sa ngayon? Yes, yung concentration po natin ngayon, medyo nalimitahan na lang po. Kasi dati po hanggang mula po Northern Luzon hanggang dito po sa Bicolandia ay talagang binabantayan natin. Pero ngayon po yung concentration ng ating relief efforts, dahil medyo minimal lang po yung damage sa iba nating region, nakatutok po tayo dito sa Region 1, 2, 3, Calabarzon, and then yung Region 5. Ito pong mga probinsya ng Isabela, kasama po sa labis nating binabantayan yan. Ito pong Aurora, kasama po sa binabantayan din po natin yan. And then siyempre ito pong Bulacan, and then Pampanga, matindi rin po yung monitoring natin dyan. And then kahit po dito sa Mimaropa, meron din pong minimal tayong tinitingnan. At siyempre, ito pong Calabarzon, nakasama rin pong binabantayan, lalo na yung Pulilio Island, isa po sa mga unang tinamaan. Yung humalik po sa Quezon, isa rin po sa mga tinitingnan po ng inyo pong DSWD. And then ito po, ang aasahan po ng ating mga kababayan, tuloy-tuloy po yung ating relief efforts para po sa kanila, dahil medyo marami-rami po, Sir Ivan, yung binabantayan natin. Sa datos po ng DSWD, nasa 31,605 families o 122,000 individuals po yung apektado po sa nasa higit 1,000. 1,067 barangays, doon nga po sa Region 1, 2, 3, Calabarzon at Region 5. Asek, yung mga casualties, ilan bang so far, ilan yung bilang ninyo at anong mga tulong ang aasahan nila mula sa DSWD? Well, hinahayaan po natin, Sir Ivan, yung NDRRMC na magdeklara kung ilan po yung official talaga na casualties na meron tayo. Pagkat ang DSWD, nakadepende lang po dun sa datos na ibibigay nila. Pero ang atin din pong assurance sa atin pong mga kababayan na may nasawing mahal sa buhay dito po sa pananalasa ng Super Typhoon Karding, makatatanggap din po sila ng burial assistance mula po sa DSWD. Ito po ay kasama rin po dun sa ating AIX. And then yung bukod po dyan, Sir Ivan, yung atin pong mga nasugatan, nasaktan po sa pananalasa po ng bagyo, nakatatanggap din po yan ng hospital assistance, and then cash assistance po para naman maipagamot po yung kanila pong mga injured po na mga kaanak.
Panghuli na lamang po, dito naman sa educational assistance, huling pamamahagi nyo na nitong nakaraang Sabado. Posible pa daw bang masundan yan? Yes, opo, Sir Ivan. Ito nga po yung aming uupuan ngayon. Supposedly po, ito yung naka-schedule po kahapon. Pero alam naman po natin, nagkaroon po tayo ng malakas na bagyo, Super Typhoon Carding. So medyo namu po yan. Inaasahan natin ngayong araw. Mag-uumpisa na po yung uli namin pag-uusap para po mapag-aralan kung talagang kaya pa po ba namin kahit pa paano ay extend pa ito. Para po sa update, Sir Ivan, nasa 1.7 billion na po yung ating naipamamahagi. Tandaan po natin yung ating pong allotted lang po na budget dito 1.5 billion. So nag-exceed na po tayo ng 200 plus million. And then yung ating pong naabot o na-serve po natin ng mga estudyante, umabot na po sa 707,330,000 na po na mag-aaral. Ito po ay higit po ng 300,000 doon po sa ating unang projected po na target na nasa 400,000 lamang. Okay. So ang ating lang pong assurance sa ating mga kababayan, hindi po natin sila pinaasa kung meron pa ba o wala na, pero ito po yung pinag-aaralan natin. Kung kakayanin po, hahanapan po ng paraan. Kasi kailangan din po nating balanse, Sir Ivan, kagaya po nito, may bagyo rin po na tinututukan o mga kalamidad na pinaghahandaan ng inyong DSWD. Ito pong educational assistance, siguro naman po kahit papano, we've done our part na kahit papano yung makatulong. Yun nga lang po yung limitasyon po sa budget, yung isa po talagang pinoproblema namin at kailangan naming harapin. Asek, maraming salamat. Patuloy kaming makikibalita sa inyo. Salamat po, Sir Ivan. Good morning. DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Pinaghahanap pa rin ang isang residenteng inanod ng baha noong kasagsagan ng bagyong Carding sa San Miguel, Bulacan. Patuloy naman ang paglilinis ng mga taga roon sa makapal na putik na iniwan ng baha. Para sa detalye, may unang balita live si Nico Wahe. Nico? Susan, magandang umaga. Ay nagsimula ng maglinis at magbalik normal ang mga residente rito sa San Miguel, Bulacan na isa sa pinakanapuruhan ng manalasa ang bagyong Carding. Sa ngayon, perwisyo sa kanila ang putik na iniwan ng bagyo. Madilim man ang gabi, maaninag pa rin dito sa San Miguel, Bulacan ang pinsalang idinulot ng bagyong Carding. Sa kabila ng kawalan ng kuryente, maraming residente sa barangay San Jose ang pinilit na linisin ang mga duming iniwan ng bagyo, lalo na ang mga putik na bumalot sa kanilang mga gamit. Si Robert sinamantala muling pagkakaroon ng supply ng tubig para banlawan ang mga gamit nilang naputikan. Kwento niya, kakaibang lakas ng bagyong Carding. Iba po kasi yung bagyo na to, ito po yung pinakamalalim po. Yung last 2020 po kasi, mababa lang po dito. Ngayon po umabot po dito sa garahe namin ng hanggang dibdib po. Hindi raw sila lumikas kaya sa second floor ng apartment sila nanatili noong kasagsagan ng baha. Dito naman sa Barangay Cambio, tumambay ang baha hanggang kagabi. Ayon sa mga residente, nagmistulang dagat ang barangay, lalo na kahapon ng umaga. Nang humupa, kita ang pinsalang idinulot ng bagyo sa mga palayan dito. Ayon sa MDRRMO, tanging ang Barangay Cambio na lang ang may baha. Pero noong kasagsagan ni Carding, 46 mula sa 49 na barangay ang binaha. Pagputok ng liwanag kanina, mas lumitaw ang pinsala ng bagyo, lalo sa Barangay Tigpalas na isa sa mga barangay na malapit sa ilog. May mga nasirang bakod ng mga bahay, may posteng na putol. Mapakahirap ngayon, mapakalalim. Ang lalim hanggang sa bubong na yun. Sa kabila niya, nagsimula na maglinis ang mga residente. Ang problema nila ay wala pa ring supply ng tubig. Kaya si Mang Reynaldo sa kanal muna nag-iigib ng tubig para may panglinis. Dito sa mga kulang, sa mga kanal-kanal na umaagos. Kasi ala pang ang tubig dito, alang kuryente. Kaya nagtitiis lang kami sa mga galing sa kanal. Para mabawasan yung putik. May ilang residente naman na may tubig pero mahina ang daloy. Mahirap. Sa tubig tsaka sa mga putik. Yan ang mahirap pagka mabaha dito sa amin. Ayon sa MDRRMO, isang nawawala pa hanggang ngayon. Naanod po siya ng baha. And up to now po, hindi pa rin po natin nakikita. Pero ongoing po yung ating retrieval operation doon. So tinitigil lang po natin pagdating po ng gabi kasi mapanganib po doon sa ating mga rescuer po. Lalaki po siya, nasa 60 po yata yung edad niya. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang pamilya ng nawawalang lalaki pero tumanggi sila. Mamayang 8:00 ng umaga, muling itutuloy ang paghahanap sa kanya.
Susan, para magka-ideya kayo kung gaano nga ba kataas ang naging baha, partikular sa lugar na ito, ayon sa mga residente, lagpas yan sa street sign na ito. Ganong kataas yung baha dito sa lugar na ito. At kung paano naputol itong poste na ito na nasa aking likuran, ayon sa mga residente, nakaparada raw noon yung truck na yon na nasa likod dito sa harapan ng poste. Nang mangyari yung flash flood, dahil sa lakas ng baha, inanod itong truck na ito hanggang sa bumangga sa poste na dahilan ng kanyang pagkakaputol. At hanggang sa ngayon ay wala pa rin pong kuryente rito sa lugar na ito or sa buong San Miguel, Bulacan. Live mula rito sa San Miguel, Bulacan, ako si Nico Wahe, buong puso para sa Pilipino. Nalibas umano ng scammer ang nalikom na tulong pinansyal para sa pagpapagamot ng street sweeper na nasagasaan sa lungsod ng Parañaque. Ang biktima kailangan pa namang operahan dahil sa matinding pinsala sa kanyang katawan. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Marami ang nagimbal nang mapanood ang viral video ng pagkakasagasa sa 63 anyos na si Doreen Bacus. Matapos ang insidente sa Elizalde Corner Aguirre Avenue sa Barangay BF Homes, Parañaque, nagtuloy-tuloy lang sa pag-andar paalis ang SUV. Sa isang post sa social media, ipinakita ng kanyang anak na si Jade ang kalunos-lunos na kalagayan ng ina. Natanggal po, kaya po kailangan siya kapitan ng peking sa ingot po. Kailangan siya maoperahan sa ulo niya po. Sa ribs niya po may tama po kasi siya doon talaga kasi nagulungan din sa dibdib niya. Nahuli ang nagmamaneho ng SUV na si Raymond Sapirain nang maharang ng guard ng subdivision. Sinampahan siya ng reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injury at nakakulong ngayon sa Parañaque City Police. Ayon sa pulisya, tumanggi itong magbigay ng pahayag sa media. Ayon dun sa suspect, hindi daw niya napansin. Kasi kung titingnan niyo rin yung CCTV footage, paparating sa kanto. So usually yung mga kanto, mayroong mga humps. Akala niya, humps na yung nagulungan ng rear tire portion niya. 15 meters away, hinold siya ng security guard na meron na pala siya nasagasaan. Pinag-aaralan pa raw ng pulisya ang resulta ng alcohol at drug examination kay Sapirain. Ang masaklap, bukod sa trahedya, na-scam daw ang perang ipinadalang tulong pinansyal para sa kanyang ina ayon kay Jade. At nalimas mula sa kanilang mobile wallet app ng isang nagpapanggap na nais tumulong. Inireport na raw ng pamilya sa PNP Cybercrime Unit ang insidente. Yan ang unang balita. Sandra Aguinaldo, buong puso para sa Pilipino. Kaunay pa rin sa insidenteng nangyari sa street sweeper na si Doreen Bacus. Baka parahin po natin ang kanyang anak, si Jade Bacus. Magandang umaga sa iyo, Jade. Hello po, good morning po. Una muna, kamustahin namin ang lagay ng iyong nanay? So ngayon po, tulog po siya, sir. Ano ba yung mga tinamo niyang injury? Umiiyak siya kasi hindi po siya makahinga. Okay. Pero naano naman po siya ng nurse, tinurukan na po siya ng pain reliever. Okay. Kaya nakatulog po siya ngayon. Pakibahagi mo nga, Jade, ano ba mga injury no, na ayon sa mga doktor tinamo ng nanay mo? Yung sa ulo niya po, bumuka po kasi yung sa ulo niya. Kaya tinahi po doon. Tsaka yung sa tainga niya po, natanggal po. Kaya ngayon po yung schedule niya ng operasyon sa tainga niya para malagyan, masarado po, tapos malagyan po ng artificial na tainga. Jay, nagkaroon ba kayo ng pagkakataong makausap na yung driver? Anong paliwanag niya? Nakausap po naman po siya nung isang araw, nagharap po kami sa piskal. Yung reason niya po is hindi niya daw po talaga nakita yung mama ko. Kaya sabi ko, napaka-unreasonable ng rason mo kasi 7 a.m. in the morning, hindi mo man lang napansin yung mama ko. Binalak mo patakbuhan yung imbis na tulungan mo, tinakbuhan mo siya. Hindi kasi doon sa video parang nawala siya sa linya na di ba, Jade? Opo. Anong daw ginagawa niya? Sa tansya ko po nun, nakatulog po talaga siya sa... nakatulog. Opo, Okay. nakatulog po siya. Meron ba siyang pangako na sasagutin ang lahat ng gastos sa ospital hanggang sa gumaling ang iyong ina? Nandirito po yung pinsan niya, bumibisita po lagi. Tsaka lagi niya po tinatanong ko ano po yung mga kailangan namin. Yung pinsan niya po yung pinaka So hindi naman napapabayaan ang nanay mo, Jade? Ano po? Hindi naman napapabayaan ng kabilang kampo yung nanay mo?
Hindi naman po. Okay. Eto, tungkol naman doon sa napabalita na na-scam yung mga tulong pinansyal na nalikom para sa operasyon sana at gastusin ng iyong nanay? Opo, lahat po ng donasyon sa GCash po is na-scam po. Mga magkano ito? Ang napakabilis po kasi ng pangyayari. Ang galing po magsalita ng yung babae po. Sabi niya po, tutulong daw po siya, taga-charity daw po siya. Tsaka napanood daw niya po yung video ni Mama, kaya gusto daw nilang makatulong. Mga magkano ang nakuha ng babaeng yan? Nasa 76,000 po yung na-scam niya sa amin. Ito ba'y nailapit niyo na sa Cybercrime Division ng NBI o PNP? Opo, nai-report na po namin sa Okay. Cybercrime po. Okay. At nung nakausap mo yung driver, ano ba naging mensahe mo sa kanya sa nakasagasa sa iyong nanay? Mag-umisahe ko lang sa kanya. Okay, ingat kayo dyan, Jade. At hingi na lang kami ng update sa lagay ng nanay mo at sa mga tutulong. Maraming salamat. Thank you po. Salamat po. Maraming salamat, Jade Bacus. Hindi bababa sa 15 ang patay sa pamamaril sa isang eskwelahan sa Russia. Ayon sa Russian Investigative Committee, 11 bata, 2 guro at 2 security guard ang binaril ng gunman. Kalaunan ay pinatay rin ng gunman ang kanyang sarili. Isinugod naman sa ospital ang 24 na sugatan. Base sa investigasyon, dating estudyante sa nasabing paaralan ng gunman, may natagpuan din mga baril at bala sa kanyang sasakyan. Iniimbestigahan pa kung may koneksyon ng gunman sa mga neo-Nazi dahil sa swastika sa kanyang damit. Ang swastika ay kilala bilang simbolo ng Nazi Germany na responsable sa pagpatay sa 6 na milyong Hudyo noong World War II. Kinondena ni Russian President Vladimir Putin ang pagpatay. Para masulit ang espasyo, pinapayagan na ulit ang tayuan sa mga pampublikong sasakyan, pero dapat daw may social distancing pa rin. Ano kaya ang reaksyon ng mga pasahero rito? Narito ang Street Hirit Live ni Bam Alegre. Bam! Diba, magandang umaga. Pinahintulutan ng LTFRB ang isang hakbang para magbalik normal ang transportasyon. Ito yung mga tayuang pasahero. Pero paalala ng LTFRB, dapat hindi siksikan. Narito ang Street Hirit. Dito sa Commonwealth Avenue, normal na ang ganitong takbuhan para makasakay at mga pasaherong tayuan sa mga pampasaherong bus. Baliwala na nga ang social distancing. Katwiran ng mga pasahero, kailangan makarating sa trabaho. Sabi ng LTFRB, para masulit daw ang mga espasyo ng mga pampublikong sasakyan, papayagan na nila ang tayuan sa mga bus at modern jeep. Para ito sa mga lugar na nasa Alert Level 1. Ipinagbawal ito noon kasabay ng mga lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Para sa construction worker na si Cipriano Carias, malaking tulong ito lalo't mistulang parusa ang mag-commute sa morning rush. Siksikan sa terminal, maraming kakompetensya at kadalasan kailangang i-box out ang kapwa pasahero para lang mauna at makaupo. Aba, simple sir, kailangan kasi kami, gaya sa trabaho namin, kailangan maaga kami sa trabaho, mga 6:30 nandun na. Kasi bawal ang late. Kasi pag late ka sir, pabawasan ng oras namin Pabor na sa amin yun para mapapadali yung pagsakay namin papuntang trabaho. Kung low floor na public utility bus, pwedeng 15 pasahero ang nakatayo. Kapag coach type bus, 10 pasahero. At kapag class 2 modern electric jeepney naman, 5 ang papayagan. Dapat pa rin daw may isang taong pagitan para sa social distancing. Pero di pabor sa tayuan ng medical frontliner na si Ronaldo Abencia na ihahatid ang kanyang anak din sa paaralan ngayong umaga. May pandemic pa rin daw. At kapag nagunahan daw makasakay, sino pa raw ba ang susukat ng one-person gap? Labo-labo kasi kadalasan kapag rush hour. Hindi pa siguro kasi medyo pa yung COVID Gaya doon sa hospital na pinag-anuhan ko, medyo merong tumataas, minsan bumababa, hindi pa ganun kaano. Ivan, pasado na 7 ng umaga dito sa southbound lane ng Commonwealth. Makita ninyo ay tapos na halos yung morning rush. Tanghali na to kung ituturing sa mga may mga trabaho at may mga klase. No? Pero dito, hindi pwede yung kung saan-saan sumakay. Nakakumpol din sa isang lugar yung mga pasahero. Live mula rito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, itong Street Hirit. Bam Alegre, buong puso para sa Pilipinas. Kanina, nakita natin ang mga putikang bahay at kalsada sa Barangay Santa Ana, San Mateo, Rizal. Matapos manalas ang bagyong Karding. Ngayon naman, kukupustin natin ang ilang residente na nasa evacuation centers pa rin. Nagbabalik ang kasama nating si Maris Umali. Maris!
Good morning, Iga. Narito nga tayo ngayon sa covered port ng Barangay Santa Ana dito pa rin sa San Mateo, Rizal na ginawa nga nilang evacuation center dahil nga sa paghagupit ng bagyong Karding. Sa kasalukuyan ay nasa 200 families pa yung mga naririto nananatili hanggang sa kasalukuyan pero talagang bumaba na raw yan. Medyo marami-rami na rin po nakauwi dahil nga nagmula yan sa orihinal na 485 families ang pumunta rito sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Karding. At may mga nagrarasyon naman daw sa kanila mula sa lokal na pamahalaan ng mga makakain nila. At meron ding marami-rami yung mga nagmamagandang loob ng mga residente rito, yung mga kapitbahay na nagdadala lang ng mga pagkain, mga pandesal yan para maibsan yung gutom ng mga residente rito na nananatili sa evacuation center. Sa punto pong ito ay kukumustahin natin ang isa sa mga evacuee. Ayan po mga kausap po natin, si Nanay Cecilia Lindio. Makikiupo po ako sa inyo pong banig, Hanay. Ayan po. Sige lang po. Si Nanay Cecilia ay 56 years old po at nakatira po siya doon sa may looban, doon sa may tabi ng creek. Nay, good morning po sa inyo. Po, ma'am. At ikwento niyo po sa amin ang nangyari sa inyo nung unti-unti na pong tumataas yung tubig po doon sa inyong lugar. Ano po ba yung nangyari? Karamihan po sa inyo, yung mga nandun po sa nakatira sa may putikan na area, no? Ikwento niyo po sa amin, ano po nangyari Kasi nung panahon? nagtitinda po akong balot. Tuwing alas 2 po, nagtitinda ako ng balot. Tapos dumarating po ako ng mga 5 o 6. Pagkadating ko po, kumakain na po ako. Hihiga na po ako niya, natulog po ako kasi pagod po ako. Opo. Nung mga after 8:45 o lakpas na ng gabi, may nadinig ako, Sumigaw. mga nagsisigawan, napasigaw na rin ako. Oo. Na naglikas, mag-isa lang ako sa bahay, hindi ko alam kung anong gagawin ko, nataratan ako. Gano'ng kabilis po yung pagtaas ng tubig? Talaga maano na siya hanggang dito. Ilang minuto lang talaga tumataas agad? 5 minutes o 1 minutes, ganun lang. Oo. Ganun lang, tapos tumataas agad hanggang sa tuhod nyo na. So, anong nangyari? May mga dumating naman para mag-rescue sa inyo? Meron po, marami po, yung mga ano po ng barangay, hindi naman po kami pinabayaan ni Kapitan Butchoy. May mga binanggit po kayo na kanina sa akin na talagang naiiyak na kayo ng mga panahon na yun. Bakit po? Kasi nga po, yung pangatlong na po to, bagyo sa amin. Noong una, Undoy. Tapos pangalawa yung Enisis. Tapos ito po ngayon. Oo, kaya may trauma na po kayo nararamdaman. Opo. Kumusta naman po yung kalagayan niyo po rito? Nasaan po yung mga pamilya ninyo? Actually, ako lang po mag-isa ngayon. Kasi yung anak ko nasa Laguna. Yung anak ko naman, nasa Dubai, pero madalang po akong padalahan. Kaya nagsasarili po ako sa buhay. Alright. Namumuhunan lang po ako. Wala po kasi ako sariling puhunan sa balot. Pero kumusta naman po ang lagay niyo dito sa evacuation center? Okay naman po. Hindi po kami pinababayaan ni Kapitan Butchoy. Lagi po kami inaano ni Kapitan Butchoy dito na kung ano kami rito. Hindi naman po kami pinababayaan. May panawagan po ba kayo sa lokal na pamahalaan tsaka yung sa mga iba pa pong mga mabubuting loob? Yung mga nag-aano sa amin dito, nag-aabot ng pagkain sa amin. Maraming salamat. Lalo po yung sa bagong mayor namin, kay Mayor Ome, na kagabi. Maraming salamat po sa sumusuporta sa aming pagkain at hindi po kami pinababayaan. At si Kapitan Butchoy, hindi rin po kami pinababayaan ni Kapitan. Yun lang. Mag-iingat po kayo at wala pa po kayo idea kung hanggang kailan kayo mananatili dito sa evacuation center? Hindi po namin alam kung ano kasi may darating na naman po daw bagyo. Sige po, mag-iingat po kayo at of course pinagdadasal po namin ang inyong kaligtasan. So, sumunod lang po tayo sa mga authorities. Kung sinabi po na dito muna sa mga evacuation center, wag po muna tayong alas para hindi po kayo malalagay sa kapahamakan, ha? So, yan po muna ang latest mula rito sa Barangay Santa Ana sa San Mateo, Rizal. Balik muna sa inyo sa studio. Naghatid na ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Karding. Sa bayan ng General Nakar sa Quezon, namahagi sila ng food packs at vitamins sa mga residente ng coastal barangays. Nakatakda silang magpunta sa bayan ng Infanta at Polillo Island ngayong araw. Kasama natin kahapon dito sa unang hirit ang Kapuso Foundation na namigay ng relief goods at nagsagawa ng feeding program sa Obando, Bulacan. Ganon din sa Barangay Bagong Silangan Elementary School sa Quezon City. Ang ilang sparkle artist tumulong sa paghahanda ng relief goods sa warehouse na dadalhin sa iba pang lugar na nasalanta ng bagyo. May ibang team din ng GMA Kapuso Foundation na nagtungo sa Aurora Province.
Tutukan ng fans ang world premiere ng Kapuso adaptation na Startup PH kagabi. Kinilig ang netizens sa characters ni na multimedia star Alden Richards at Bea Alonzo na sina Tristan at Danny. Naging trending topic din sa Twitter ang Alden Startup PH Good Boy Tristan at Startup PH World Premiere. Sa Instagram, pinahagi naman ni Bea ang isang mini vlog habang masaya silang nagsushoot sa set. Namin naman ni Alden na proud siyang mapabilang sa Startup PH team. Congrats everyone! Samantalang magbabalik music scene ang 9-time Grammy-winning singer na si Rihanna sa 2023 Super Bowl. Uy, exciting! Sa kanyang latest Instagram post, makikita ang hawak ni Rihanna ang isang football. Kinumpirma naman ng National Football League o NFL sa isang news release na headline performer ang singer. At gaganapin ang biggest event in American football sa Glendale, Arizona sa February 12, 2023. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.